Tama na ba yan? Oo. Sabihin mo kung gusto Simon! mo pa. Oh, Simon! Ikaw pala. Heto na yung red wine na pinangako ko sa'yo. Tikman mo yan. Pag nagustuhan mo, tawagan mo yung number na yan para umorder. Basta sinabi mo, may tiwala naman ako sa'yo. Teka lang, uminom ka muna. Huwag na. Matagal kang di nagpunta. Tinatanong ka ng mga babae sa akin. Ang kukulit. Sawa na ako. May project nga pala ngayon ng wine companies. Ang gaganda ng mga babae. Ayun sila. Next time. Balik ka ah. Anong problema? Hindi ko kayang lumabas. Nakakahiya ang itsura ko, ang daming tao. Mas gugustuhin ko pang tumalon sa ilog. Paano kakikita? Hindi pwede yan. Tamang sinabi mo. Sir, pasensya na po kayo sa abala. Ito ang pinakabago naming fruit wine. May strawberry, orange at cantaloupe. 3 flavors po yan. Meron po kaming ongoing promo. Pag bumili kayo ng 3, libre ang isa. Kapag bumili kayo ng 5, maglalaro tayo ng fruit punch race. At pag nanalo kayo, may libre ulit na isa pa. Gusto niyo subukan? Anong fruit punch race? Ituturo ko. Sino naman kalaro ko? Ako, kaya tumayo na kayo dyan para makapaglaro na tayo. 1, 2, 3, 4, pick! Orange! Orange! Strawberry! Strawberry! Cantaloupe! Cantaloupe! Strawberry! 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 Oh, ha, natalo Ang kita! galing-galing niyo, sir! Sige po, sir. Ano po nasa likod ko? Grapes! Congratulations! Nakakuha kayo ng old flavored red wine. Ang galing! 1, 2, 3, 4, pick! Cantaloupe! Orange! Orange! Strawberry! 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 Cantaloupe! Cantaloupe! Orange! Yay! Ang galing! Isa pa! 1, 2, 3, 4, pick! Strawberry! Strawberry! Cantaloupe! 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 Orange! 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 Cantaloupe! Cantaloupe! Basta hindi ko pupunta ron. Pumunta saan? Ang sabi ni Sir, bukod sa ginagawa dito sa pub, sa umaga kailangan nating mag-sampling sa labas. Sino kaya lalabas ng ganitong itsura? Oo nga naman, pagtatawanan tayo ng mga kilala natin. Meron pang 801. 4 tayo, pwede tayong tumambay sa kalye. Baka makita natin si Azu. Payag ako. Hindi ba sabi mo, pangit ang damit mo? Mas pangit, mas mabuti. Madali tayo makikita ng tao. Ang labo naman. Teka lang. Ingatan mo yan. Ikaw ang dapat mag-ingat. Kaya na. Okay ba sa likod? Yan. Sandali nga lang, huwag mong galawin. Hinahawakan ko lang. Hindi pa nga pantay. Kakainis ka talaga. Ayan. Sa kaliwa. Bitiwan mo na. Teka. Bitiwan mo na. Maghintay ka lang. Ay, teka. Nakita mo na? Ginagalaw mo kasi. Hindi ko ginagalaw yan. Ano ka? Auntie. Auntie. Sandali, Auntie. Yung kulang po dito, pipilitin naming ibigay kaagad. Alam kong kailangan nyo rin ng panggastos. Salamat po. Okay na. Ay, magkano binigay? 1,000! Mayaman na tayo. Ang ingay! Ano ba yan? Wala. Hinigiba niyong bahay. Ay, tayo. Okay.
Ang sarap. Wow! O ano? Ito sa'yo. O gusto mo mas malaki? Ito na. Okay. Masarap yan. Alam ko. O ayan. Luto na. Ang bango. Teka, baka mapasok ka. Mas malaki ang buko ko, ah. Ito. Uminom ka na. 1, 2. Ang sakit. Asing! Bakit? Huwag mo itapon. Dalhin mo dito. Ang buko? Oo, dalhin mo dito. Dali. Oo na. Ikaw yan. Ako yan? Kamukha mo. Hindi ah. Kamukha. Si auntie yan. Loko ka. Ang cute. O ayan. Dito. Saan pa? Kulang pa. Yan. Dahan-dahan lang. Ang cute. Ano yan? Saan? Akin na, ako nangahawak. Akin na, ako na. Akin na nga eh. Baka masira. Kayong dalawa, anong oras na? Di ba sabi ko walang maingay pag 10 o'clock na? Ayaw nyo bang tumira rito? Shanchay! Nasaan ka ba? Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Ginawa ka ng papa mo ng masarap na ulam na gawa sa karne. Papa, huwag ka muna kumain! Tandaan mo, vegetarian na tayo! Nasa VS kami, punta ka. Dali, narito si Nalay at Michuo. Kahit ano pang ginagawa mo, dalian mo na. May bago kaming joke sasabihin namin sa'yo. Tinago ko ang ulam mo. Nilagay ko sa chef na naroon sa kwarto mo para hindi makain ng papa mo. Huwag mong kalimutan kainin pagdating mo. Sanchay, wala ka sa bake shop kung ganun.
Bakit ba? Ang sakit ng tiyan ko. Ginagamit ko pa. Dalian mo naman. Oo na, sandali lang. Dalian mo na dyan. Sakit-sakit ng tiyan ko. Teka, tapos na ako. Dali. Ayan na. Bakit mo ba ako minamadali? Ang sakit ng tiyan ko. Huwag ka na nga humarang dyan. Nakakapagtaka. Sakit na naman. Yasha! Yasha! Yasha, dali! Ang sakit na naman! Dalihan mo dyan! Ano ba, Yasha? Dali ka! Buksan mo na! Ang aga-aga ang ingay ninyo. Ano bang problema nyo? Hinaan ang boses. Ang sakit ng tiyan ko. Hindi, ako muna. Kalalabas mo lang dyan. Ako muna. Ano ka ba? Sandali nga. Sinabi mo na. Sandali lang. Ako muna. Sandali! Para sa diarrhea. Marami siguro kayong kinain kagabi. Naubos nyo pa ang mga buko. Bago magtanghalian, linisin ninyong mabuti ang banyo. Nangangamoy. Sige. Ikaw pala may kasalanan ng lahat, ha? Dahil sa'yo, napagalitan tuloy kami ni Auntie. Oo nga. Kakainis ka. Kawawa naman siya. Bakit naman? Siya ang may kasalanan kung bakit kumulo ang tiyan natin. Oo nga. Nakakainis ka? Nakakainis? Ano tinatawa-tawa mo dyan, ha? Tumayo ka dyan! Mag-isip ka nga. Huwag kang humiga. Tumayo ka dyan. Ayan na naman. Bigyan mo nga rin. Okay, isa. kumuha ka pero huwag mo suluhin, ha? Buksan mo rin yan. Bakit tayo pupunta ng library? Nasabi kasi nung lalaki si Changse, may malaki daw business ng pamilya ko sa Taiwan. Kung pupunta tayo doon at titingin ng mga magazines at newspapers, maaaring may impormasyon doon tungkol sa pamilya ko. Pwede yung makatulong para meron akong maalala. Alam kong malaking kalokohan ito pero alam mo, ayoko malaman ng ibang tao kung sino ako at ayoko ring ipaalam sa aking pamilya na hinahanap ko sila. Mahirap din yun para sa akin. Tama ka. Seryoso ako. Anong gusto mo? Basta na lamang hatak ng kung sino at tanungin kung saan ang bahay ng mga daming? Why not? Pero kasi... excuse me, miss? Pwede magtanong? Alam mo kung saan ang bahay ng mga daming? Bahay ng mga Dowming? Oo, bahay ng mga daming. Oo naman, alam ko. Kilala ang kanilang pamilya. Bakit? Kung ganun, saan ang bahay ng mga daming? Marami silang business dito sa Taiwan. Hindi mo na nga mabilang sa sobrang dami. Halos kahit saan. Oo. Talaga? Kung ganun pala, saan yun? Wala ka pang binabanggit sa amin kung saan. Siya nga pala, yung malaking building na yan, Dowming family may-ari niyan. Nakapagtatakang di mo alam. Totoo ba yun? Hindi ako makapaniwala. Tingnan mo nga naman. Paano? Pupuntahan na natin? Posible ba yun? Hindi masyadong malambot ang mga unan. Yes, ma'am. Yung mga prutas, hindi rin gaanong sariwa. Yes, ma'am. Ang room service, hindi dumarating sa oras. Yes, ma'am. Kailangan na baguhin ang design ng mga plato. Yes, ma'am. Hindi ko gusto mga tatamad-tamad. Yes, ma'am. Hindi ko kailangan ng mga katulad nila. Yes, ma'am. At syempre, kasama ka sa aking sinasabi. Yes, ma'am. Nasabi ko na ang dapat kong sabihin. Hindi ko na ulitin pa mga yon. Naiintindihan mo ba? Maliwanag po. Tingnan mo. Hindi yun ginawa para sa alikabok. Ipalinis mo kaagad ngayon din. Yes, ma'am.
Ano nga bang dapat kong ikatakot? Hindi nga kasing sungit ang mama kong landlady natin. Pero bakit nanginginig ang mga tuhod ko? Alam mo, dapat hindi ka nagtataka. Yung mga bagay na talagang hindi mo alam, dapat mong pagtakhan. At pagdating naman dun sa mga bagay na pamilyar ka, pero pakiramdam mo hindi mo alam, yun ang dapat mong katakutan. Hayaan mo, tutulungan kita. Ha? Alam mo, kahit mama mo lang ang clue natin sa ngayon, hindi ba malaki naman ang inyong pamilya? Hindi lang mama mo pwede kong tanungin. Naniniwala ako na meron sa pamilya mo kahit isa na mabait sa'yo. Alam mo, pinabilib ako ng mama mo. Araw-araw, busy siya. Kahit nandun siya sa sarili niyang opisina o sa opisina ng ibang tao, laging tungkol sa business ang pinag-uusapan. Kahit nga sa oras ng pagkain, o-order siya ng marami pero konti lang ang kakainin. Kapag hindi siya kumakain o nakikipag-usap tungkol sa business, pagsigaw naman sa mga tauhan niya ang kanyang iniintindi. Teka, yung schedule niya. Mas mahalaga sa akin yung schedule niya sa buong araw. May konting problema pagdating naman sa schedule niya. Kasi kahit marami siyang pinupuntahang lugar araw-araw, halimbawa sa restaurants, sa office, at kung saan-saan, iba-iba ang oras ng pagtigil niya doon. Minsan, bigla na lang siyang uuwi ng bahay at magpapalit ng damit tapos aalis ulit. Malaking kalokohan. Huwag kang masyadong mainip. Pagkatapos ko siyang sundan itong mga nakaraang araw, nakahanap na ako ng tamang pagkakataon para makakilos tayo. Isang bagay lang ang hindi nagbabago sa schedule niya. Araw-araw pag-alis ng bahay, dumadaan siya sa hotel. Pagkatapos ng 12 minuto, mga 7:57 ng umaga, eksaktong dumarating ang mama mo dun sa hotel. Kaya simula sa pag-alis ng mama mo hanggang sa pagbalik niya sa bahay, meron lang tayong mga 12 minuto. Sir! Master, umalis ka dyan! Butler Liu, nagbalik na po siyang master. Bakit parang kakaiba? Yang master! Kayo nga! Mabuti naman po at nagbalik na kayo! Oh, simulan na natin. Tama! Ano problema? Madam, ito po si Butler Liu. Opo, meron po akong ibabalita. Ang young master po nagbalik na. At meron po siya kasamang babae. Pero hindi po si Shansai. Para po siyang foreigner. Makinig ka. Gawin mo lahat na magagawa mo para pigilan siya. Opo, gagawin ko po. Huwag kayong mag-alala. Makinig kayong lahat! Nagbalik na siya ang master, pero nawawala siya! Hanapin niyo siya ngayon din! Sabihin sa driver, hintayin ako sa main entrance. Bilisan mo. Meron pang itaas. Umakit tayo. Bilisan mo. Ay,
siya! Master! Huli niyo! Master! Bilis! Sana Sana na! Bakit hindi mo sabi sa akin marami palang tao Paano ko dito? malalaman yun? Master! Bilisan niyo! Dali! Master! Yan siya, bilis! Kala ko wala na sila. Doon tayo! Dito! Dito! Bilisan mo yan siya! Yang Master! Sige, pumasok ka muna dyan! Yang Master! Sandali lang po! Ikaw, makinig ka. Huwag mo na akong susundan. Narinig mo! Bilis! Bilisan niyo! Yang Master! Yang Master! Bumalik kayo rito! Sandali lang! Yang Master! Ano pa bang inyong inihintay? Habulin niyo na siya! Yes, madam. Teka, doon ka! Ako dito! Asing? Asing, anong problema? Asing, ano na? Yang Master! Yang Master, nagbalik ka! Yang Master, may problema ba? Hindi mo ba ako natatandaan? Hindi mo ako nakikilala? Ako si Auntie Jade. 8 minuto na lang. Yang Master, huwag kang matakot. Ako mismo ang nag-aalaga at nagpalaki sa'yo. Kaya naman bakit kita sasaktan? Sige na! Naku, Yang Master! Sige na, pakiusap naman. Huwag niyo nang dagdagan ng problema. Bilis tayo na! Yang Master, huwag kayong malis! Yung monster! Huwag kayong ulit! Yung Master! Yang Master! Sumunod kayo! Yang Master! Sige na! Ate Jade, dahan-dahan lang. Madam, si Yang Master po, nakatakas po siya. Wala kayo silbi! Kumilos kayo! Halugugin niyo ang buong bahay at paligid! Ano man ang mangyari, kailangan niyo siya makita! Opo, madam. Ikaw, doon ka. Kayo naman, doon kayo. Kayong dalawa, sumama kayo sa akin. Sige po. Siguradong maraming nagbabantay sa main gate. Maaari nila kayong mahuli doon. Kaya dito na lang kayo dumaan. Sige na. Yang Master. Sige na, bilisan ninyo.
madam. Nasaan siya? Sino, madam? Si Young Master po ba? Nabanggit niya sa akin, nagbalik na siya. Nakita ko nga siya dito kanina lang. Pero nung bumalik ako, bigla namang nawala. Mga walang silbi! Hindi niyo mahuli ang dalawang tao? Ipagpatuloy niyo ang paghahanap! Hanapin niyo sila at huwag niyo pakakawalan! Yes, madam. Muntik na tayo. Mayaman nga ang pamilya ko. Malaki rin palang bahay namin. Pakiramdam ko, mukhang malamig. Malamig? Oo, parang wala lang. Maliban doon sa matandang babae. Si Auntie Jade ba? Si Auntie Jade. Auntie Jade? Auntie Jade? Hindi ko maintindihan pero ramdam ko mabait siya sa akin. Hindi ko talaga siya maalala. Sino nga kaya siya? Huwag mo na muna siyang isipin. Meron na tayong picture. Tingnan mo, mukhang malalapit mong kaibigan ng mga ito. Pero ang importante, nagdagdagan ng clue natin. Ang school mo, ang mga kaibigan mo. Umalis tayo dito. Doon. Mag-isa lang ba siya? Bumalik na si Asa? Mag-isa lang ba siya? Hindi. Meron siyang kasamang babae, pero hindi ko kilala. Buwisi talaga. Paano kung katulad ni Chongze yun? Pero sa tingin ko naman, hindi siya masamang babae. Tinutulungan niya si Young Master. Isa pa, napakabait niya. Gaano kabait? Gaano kabait? Ay, yan ang... Hindi ko masabi. Hindi ko masasagot yan. Kung sino man siya, mahalagang mabait siya kay Asa. Auntie Jade, bumalik na ba siya sa bahay? Naghanap ng makapagpapaalala sa kanya at saka siya umalis? Natakot si Young Master na mahuli ni Madam. Dahil kapag nahuli siya ni Madam, tiyak na ikukulong na naman siya. Para pala siyang tumakas sa 18 pari ng Shaolin Temple. Tama ka. Palagi tayong ginugulat ni Asa. At hindi natin inaasahan. Matagal ng style ni Asa yon. Oo nga pala. Matagal na akong wala sa bahay. Kailangan ko nang bumalik. Kung meron man akong balita, ipapaalam ko sa inyo agad, ha? Salamat, Auntie Jade. Oh, sige. Ano naman yan? Tatawagan ko si Sanchay. Ano sa tingin niyo, sir? Masarap po ba? Salamat po. Free taste ng fruit wine! Baka gusto niyo subukan! Free taste ng fruit wine! Baka gusto niyo subukan! Sige na! Miss, baka gusto niyo subukan! Sige na! Free taste ng fruit wine! May 3 flavors po ito. Orange, strawberry, at cantaloupe. Masarap po ito! Sige na, subukan niyo! Free taste ng fruit wine! Free taste ng fruit wine! Free taste! Free taste! Free taste ng fruit wine! Walang sumasagot. Nakapagtataka. Tuwing tatawag ako, kung di naka-off ang cellphone niya, walang sumasagot. Ganun din ba sa inyo? Ano kayang pinagkakaabalahan niya ngayon? Maaring hindi siya abala. Baka nagtatago siya. Kung busy man siya o nagtatago, wala siyang amnesia. Pwede natin siyang hanapin sa buong Taipei. Landlady, ito po si Simen. Nandiyan po ba si Sanchay? Ha? Alam niyo po ba kung saan siya nagtatrabaho ngayon? Mabuti naman at nakabalik ka na, Auntie Jade.
Madam, nandyan po pala kayo. Nakipagkita ka ba kay Azel? Gaya ng aking sinabi, sa kabila ng napakaraming tao dito sa bahay, si Azel at ang babaeng yon ay wala namang pakpak, hindi ba? Pero bigla na lamang silang nawala. Auntie Jade, sabihin mo nga sa akin, ikaw ba ang tumulong sa kanilang dalawa? Hindi po. Madam, ang kinausap ko po ngayon ay si Young Master Shaman. Hindi ko po nakita si Young Master. Hindi ko alam kung sino ang kasama niya ngayon. At hindi ko rin alam kung nasaan siya. Alam mo, Auntie Jade, sa palagay ko matanda ka na nga. Hindi na gaanong pinakikinabangan ang utak mo. Madam, tinutukoy niyo ba ang aking retirement? Hindi ako dapat naging malambot sa'yo. Nang malaman mo noong may sakit si Azel, hindi ka gaanong makatulog, hindi ba? Nakiusap ka sa akin ng paulit-ulit. At hinayaan kita noong bumalik dito. Pero ngayon sa iyong kalagayan, maliban sa pag-aasikaso nitong bahay, hindi mo na talaga alam ngayon kung ano ang makabubuti para kay Azel. O kung anong makakasama sa kanya. Kung ayaw mo umuwi at magpakasaya sa nalalabi mo pang mga araw, alam mong hindi lang ikaw ang mahihirapan. Maging ako'y mahihirapan din. Madam, malinaw sa akin ang lahat na hindi ko na kayang pamahalaan itong bahay. Pero, si Young Master, bakit umuwi siya dito na parang walang alam? Walang nakikilalang sino man. At nagmamadaling umalis pero hindi alam kung saan pupunta. Ako mismong nag-alaga at nagpalaki kay Young Master. Kaya kahit ano pang mangyari, kahit matanda na ako't hindi makakilos, nandito pa rin ako para kay Young Master. Baka hindi mo alam. Tuluyan ka nang nabura sa alaala ng anak ko. Kaya Auntie Jade, narito ka man o wala, sigurado namang wala yung epekto kay Azel. Nitong mga nakaraang taon, hindi matatawaran ang nagawa mong tulong sa pamilya Downing. Kaya naman, ang magagandang asal na itinuro mo sa amin, Auntie Jade, huwag mo naman sanang sirain. Ngayon pa ba namang matanda ka na? Madam. Kinausap ko na ang ating butler para i-empake yung mga gamit. Sinabi ko na rin sa kanya na ihatid ka sa ang lugar na gusto mo. Free taste ng fruit wine! Meron po ito 3 flavors, orange, strawberry at cantaloupe. Masarap po ito. Ma'am, gusto niyo pong subukan? Free taste ng fruit wine. Free taste ng fruit wine. Sir, gusto niyo subukan? Kakaiba ang lasa. Pero okay naman ah. Paano niyo nalaman nandito ako? Meron lang sana kaming gustong linawin sa'yo ngayon. Kasi hindi ka na nagpapakita sa amin. Ba't ganyan itsura mo? Sir, baka gusto niyo subukan. Thank you, sir. Teka, nagpasalamat na siya. Kaya hindi na natin naawayin. Sir, baka gusto niyo subukan. Masarap to. Thank you, sir. Ma'am, baka gusto niyong tumikim ng fruit wine. Ayoko, salamat. Sanchay, bakit ka nga pala nagtatrabaho ng gusto? Kailangan kumita ng malaking pera. Isa pa, bukod sa aking tuition, marami kasing... Sasabihin ko na sa inyo ang totoo. Nakikita niyong malaking electronic video na yan? Gusto ko sana magpa-advertise para kay Tao Mings. Ayoko rin namang malaman ng ibang taong tungkol sa kanya. Pero yun nga lang, may kamahalan. Kaya kailangan meron pa ako ibang trabaho. Ba't di mo sinabi sa amin ang plano mo?
Alam ko sasabihin yung malaking kalokohan lang. Sa tingin ko nga rin, malaking kalokohan din yon. Hindi ko muna sinabi dahil alam kong iisipin yung nababaliw na ako. Talaga? Wala pa ako nakikitang baliw na kalabaw. At sino naman ang tinutukoy mo? Hindi pa kita inaaway sa mga pinapadala mong messages. Paano makakapag-handstand ng isang kalabaw? Sige nga, pakita mo. Hindi ko pakikinggan ng yung sinasabi. Kapag ipinasan kita, di ba magiging kalabaw din ako? Nakakapagtaka. Pinapunta niya ako tapos wala naman siya. Ano kayang balak ni Meitzo? Lay, Shimen Meitzo, maraming salamat. Salamat. Hello? Nasaan ka? Teka, sino ka? Ako si Asa. Hindi ikaw yon. Alam mo, miss na kita. Huwag mo na akong lokohin. Naghihintay ako ng tawag. Hello? Ako talaga si Asa. Kung gusto mo, ipakita ko sa'yo ID ko eh. Sir, please, huwag niyo na akong lokohin. O sige, pwede ba makipagkaibigan na lang? Pakiusap kung sino ka man. Napaka-importante ng hinihintay kong tawag. Sa isang araw, 2 trabaho ko sa loob ng 10 oras para makapag-advertise. Nawawala siya at maaari nanganganib ang buhay niya ngayon. Wala akong magawa kundi maghintay. Marinig ang boses niya. Kung paano siya magsalita. Parang lumalabo na. Nangihinayang ako. Wala man lang ako naitagong picture. O nakuhanan man lang siya ng video. Alam mo ba kung anong panghihinayang? Naramdaman mo na ba yon? Kung sakaling naramdaman mo na,
Nakikiusap ako sa'yo ngayon. Huwag mo na akong tawagan. Hello? Pasensya ka na. Ako ulit ito. Nakalimutan ko lang sabihin. Sana makita mo kagad si Aza. Bye. Bukas ang lahat ng electronic billboards dito sa city. Tulad din ng aking pag-asa. Hindi ko alam, pero malakas ang pakiramdam ko. Nakikita niya ito. Nakatayo siya sa isang lugar. Tinatanaw ang pag-asa ko. Hello? Alam kong hindi ikaw! Hello? Sanchay, ba't di namin makontak ang cell mo? Ano, nakita mo ba? Maraming salamat. Hello? Gusto bang malaman kung nasa si Ase? Lumabas muna tayong dalawa. Busy talaga. Bakit, Sanchay? Hindi, wala yun. Kasi, buong gabi kasi ako nakakatanggap ng tawag. Hindi ba siya tumatawag? Lahat ng tumatawag sa akin, sinasabi na lang sila si Aza. Ano, miss? Baka gusto mag-date muna tayo. Okay, saan tayo magkikita? Magsalita ka. Mitsuho. Ba't di ka magsalita? Ano ba yung ginagawa mo? Tinuturuan siya. Pabayaan mo na lang. Teka! Ba't mo in-off ang cellphone ko? Gusto mo pa rin ba makatanggap ng mga buwisit na tawag? Paano kung tumatawag na si Daoming Sir? Your call will be transferred to a voicemail box. Please leave your message after the tone. If you don't have a message, please hang up. Hello? Hello? Please, magsalita ka. Ikaw si Ase, di ba? Makinig ka. Huwag ka nagtatawag pa dito dahil kung hindi, patutugoy ka ang bibig mo. Bakit ba maraming manlulokong tao? Ang cellphone ko. Sanchay, siguro hindi yan ang tamang paraan. Ang cellphone ko. Gumising ka nga, Sanchay.
Ginusto ko itong mangyari. Dahil ito na lang natitira kong pag-asa. Hindi na nga nakita yung hinahanap, gulo pang inaabot natin. Cellphone ko na lang dapat ang ginamit para makita nila ang hinahanap nila. Pero syempre, gusto nating si Sanchay ang una makatanggap ng tawag ni Ase. Itigil na natin ang billboard. Habang umaasa tayo, lalo lang tayo nabibigo. Baka lalo lang masaktan si Sanchay. Maaaring yun ang makatulong sa kanyang tanggapin ang katotohanan. Alam mo, minsan iniisip ko baka taga-ibang planeta ka. Tama ka. Siya nga pala, baka hindi na tayo gaano magkikita. Siguro mababawasan ang happenings natin. Cheers. Ba't naman hindi tayo gaano magkikita? Gusto ko sana mag-celebrate tayo pagkatapos nating makita si Ase. Anong isa-celebrate? Simula na ng trabaho ko bukas. Tapos na ang bakasyon natin. Konting seryoso naman sa buhay. Ay. Tama ka nga. Tapos na ang bakasyon natin. Cheers! Hey! Hindi na ikaw ang 1, 2, 3 Ase. Ikaw na ngayon ito. Alam mo, isa pa sa Yingte, ang tawag sa inyo F4. Alam mo ba kung anong ibig sabihin nun? Na kayong apat na magkakaibigan ay parang magkakapatid ang turing sa isa't isa. Flower 4 ang ibig sabihin. Sikat kayo sa school at kilalang kilala ng lahat. Alam mo, nagtanong-tanong ako at meron naman nangyari. Tingnan mo, nakuha ko ang kanilang telephone number at address. Nakatawag na ako sa kanila. Nakita ko ang advertisement. Anong advertisement? Nakalagay yun sa bawat billboard. Pinagsalitaan lang nila ako na hindi maganda. Sino ba sila sa akala nila? Tinawag pa nila ako sa pangalan ko. Binanggit nila ang pangalan mo? Baka naman hindi nila alam na ikaw yun. Ipagpalagay pero hindi sila dapat magsalita ng ganon. Mabuti pa siguro hindi ko na lang sila makilala. Siguro, hindi ko na rin dapat alamin kung sino ako. Asing. At parang hindi mabubuting tao nakapaligid sa akin. Ano nga bang uring pagkatao meron ako nun? Sino ba ako talaga? Ano ka ba? Anong problema? Gigibahin mo ba ang bahay? Auntie. Tingnan nyo. Ang mga halaman, hindi nyo man lang magawang diligan. Gusto nyong mamatay ang mga yan. Magdidilig na po ako. O sige, bilisan Sige mo. po. Kung alam mong hindi ka mabuti, magbago ka. Ang nakaraan ay nakaraan na. Ang mahalaga ay kung sino ko ngayon. Pero ang pinakamahalaga, huwag mong kalimutan ang bayad sa upa. Ayusin mo ang pagdilig mo. Opo. Huwag mong hayaang mamatay ang mga halaman ko. Ikaw ang sisisihin ko kapag namatay ang mga yan. Huwag mo mag-alala, hindi po sila mamamatay. Ano ka ba? Huwag kang magalit, pinapatay ko lang yung apoy sa katawan mo. Alam mo, ikaw ang dapat na diligan. Ha? Sige! Sige, bilisan subukan mo lang. Ha? Gusto mo kong masaktan? Ihahagis kita!
Ayan, tumawa ka. Masaya ka na. O sige na, tama na. Wala na tong laman. Wala na! Mate Sue, Sino ka? gagawa kasi ako ng report tungkol sa lifestyle ng mga Scholar Brother. Pwede ba akong humingi ng konting oras? Lifestyle report? Alam mo, hindi na yun kailangan eh. Sige na, pakiusap naman. Doon kasi nakasalala yung grade ko sa society subject next sem. Sige na naman, pagbigyan mo na ako. Sige, sumakay ka na. Thank you. You're welcome. Hindi yata kita natatandaan sa Yingte. Maraming estudyante, paano mo ako matatandaan? Hindi ko nalilimutan ang magagandang babae. Bakit, hindi ba ako maganda? Maganda ka. Alam mo, hindi ka lang maganda, makulit ka rin. Nahihiya naman ako sa mga sinasabi mo. Siya nga pala, nagsimula ka na bang magtrabaho? Maraming gusto makalam kung kumusta na ang effort pagkatapos ng graduation. Siguro lahat kayo inaasikaso na ninyo ang inyong family business. Sa bagay na yan, nagsimula na si Simen. Tingin ko, si Lena yung susunod. Yung kaibigan yung si Toming, sir. Siya, nagbabakasyon pa siya. May tatanong lang ako, huwag ka sana magagalit. Sige lang. Meron kasi akong nabalita ang na-aksidente daw ang kaibigan yung si Toming, sir. Talaga? Saan mo nabalitaan? Nabasa ko lang sa isang newspaper. At yung ad sa mga billboard. Siguro nag-aalala ka ngayon kasi magkaibigan kayo. Interview ba bang tao dyan? Para kasing naging live report. Pasensya ka na. Curious kasi ako sa F4. Ano ba ang pinagkakaabalahan mo ngayon? Wala naman. Basketball, nood ng sine, punta sa pub, makikinig ng music. Mahilig kang pumunta sa pub? Anong pub naman ang maire-recommend mo sa akin? Ang daming pub, kailangan ko pa bang sabihin? May isang pub sa Lane. Maganda ang mood. Minsan pumupunta ako ron. Talaga? Teka, anong pangalan? Natuloy ka ba? Bala ko nga sana siyang puntahan kagabi. Kaya nga lang nakakatamad. Ay, nakakasar. Siya nga pala. Ito yung postcard na galing sa Spain.
Tama, ito na nga yung lugar. O ano, halika na. Sandali lang. Okay, isipin mo muna kung papasok ka o hindi. Yes, siya. Lalabas muna ako. Teka! Tama nga ang hula. Patungo sa magkaibang direksyon si Asa at Sunshine. Wala si Asa. Nakakapanibago. Ikaw ang nag-imbita. Teka, isa nga. Okay. Halika na. Akala ko ba gusto mo magsaya? Isayaw mo na ako. Okay? Ano pa kasi kami kailangan pag-usapan? Lagi mo na lang sinasabi sa akin yan. Halika na. Halika na, Chua sayaw na ayain tayo. mo. Magaling sumayaw yan. Ayoko nga. Ikaw ang gusto kong kasayaw. Sige na. Next time na lang. Ayoko ng next time. Gusto ko ngayon na. Ngayon Sige na na, lang. huwag ka na makulit. Next time, sasayaw Ngayon tayo. na tayo magsayaw. May ginagawa ko. Magsayaw na tayo. Sige na. Sige na. Mabuti pa, magsayaw na lang tayong lahat. Sige na. Halika na. Araw ng gimmick naming magbabarkada. Huwag mo naman kaming kulitin, pwede ba? Sige, patatawarin kita ngayon. Pero next time, call me, okay? Tandaan mo. Sige, bye. Grabe! Nakita mo ba yung shimen mo? Ang cool niya. Ang gwapo pa. Bakit ba nagpapakatanga ka? Hinahabol-habol mo yung lalaking yan. Ang eskola ng sisimen, hindi ka magugustuhan yan. Sige na, inom! Inom! Wala, talo tayo sa family background nila. Tama, hindi natin sila pwedeng kausapin. Tayo na. Hindi naman. Mababait naman sila sa eskwelahan. Tingnan nyo. Shimen, isipin mo ako yung babae kanina. Hingi ako ng pabor sa'yo. Inumin mo to. Pasensya ka na. Ang alam ko magkaiba tayo ng table kaya bumalik ka na. Hoy, Michael! Ano bang ginagawa mo? Sila ang sikat na F4. F4? Sa tingin ko mas tama ang F3. Tama ka! Dahil ngayon, wala nang F4, ha? Inom pa tayo. F3. Funny. Funny 3. Funny 3. Para sa inyo. Tulad ng dati, kailangan niya to sa renovation. Ano ba? Pwede ba bitiwan mo ako? Dauming sir! Asa?